Security officers daw ni Sara Duterte ang namahala ng confidential funds. Hi, I'm Bons Magsambol, multimedia reporter ng Rappler. Hindi ka ba nakapanood ng 13-hour-long House hearing into alleged misuse of funds of Vice President Sara Duterte? Ako ang bahala sa'yo. Una, sinabi ng disbursing officers ni Vice President Sara Duterte na si Edward Fajarda at Gina Acosta na wala raw silang kinalaman kung paano or saan ginamit ang confidential funds. Ang sabi nila, winidraw lang raw nila ang milyong-milyong salapi sa Land Bank of the Philippines at binigay nila ito sa security officers ni Vice President Sara Duterte. Ang security officers na to ay si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante La Chica. Okay, winidraw ang pera sa Land Bank of the Philippines at binigay ang milyong-milyong salapi sa mga security officers. Pero ayon sa joint circular ng Department of Budget and Management and Commission on Audit, ang mga special disbursing officers lamang ang may kinalaman at dapat mag-manage or mag-handle nitong pera. So clearly, this is in violation of the joint circular. Pangalawa, naaalala niyo ba ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez? Nag-rule ang Kongreso kahapon na muli itong idetena ng 5 pang araw dahil hindi ito nagpakita sa pagdinig kahapon. Kung inyong maaalala, siya ay nagkaroon ng panic attack nitong weekend dahil sa order ng Kongreso na siya ay ilipat sa Women's Correctional Facility. Pangatlo, sino nga ba si Mary Grace Piatos? Naging sentro din ito ng diskusyon kahapon sa Kongreso nang tanungin ng mga lawmakers si Gina Acosta kung kilala nila si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos ang isa sa mga nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Nagdududa ang mga lawmakers kung totoo nga bang nag-i-exist itong si Mary Grace Piatos. Sabi naman ni Acosta, may mga Piatos naman daw talaga sa Davao pero hindi lang talaga siya sure kung kilala niya ba itong si Mary Grace Piatos. Pang-apat, kinumpirma ni Special Disbursing Officer Edward Fajarda na siya raw mismo ang kumuha ng mga bank details ng mga Schools Division Superintendent sa Region 7 kung saan dun siya nagtatransfer ng pera. Para saan ng mga pera? Ito daw ay sa utos ni Vice President Sara Duterte. At pang-lima, humarap rin si OVP lawyer Rosel Abella sa Kongreso kahapon kung saan tinanong siya ng mga lawmakers natin na kung paano siya nakapag-notarize ng mga affidavits ng ating mga OVP officials nang hindi naman ito humaharap sa kanya. So, malinaw na malinaw doon sa mga notarized documents yung phrase na subscribed and sworn to before me. So, nag-violate ba si Abella ng proseso ng pag-notarize ng mga documents? So, ayun yung 5 bagay na na-discuss sa Kongreso para sa kanilang pagdinig dito nga sa alleged misuse of funds ni Vice President Sara Duterte. Patuloy kayong tumutok sa Rappler dahil ngayong Friday ay magkakaroon sila ng pagdinig at inaasahan nga na darating muli si Vice President Sara Duterte.